Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung mga post sa social media na nagsasabi na mas malala daw ang traffic sa Davao City kumpara sa Metro Manila. So merong picture na ipinapakita doon na talagang malala yung traffic situation sa Davao City kung titignan mo yung picture, ano? Kaya lang ito, ako mamaya magbigay ako ng sarili kong experience. Kasi taga Mindanao ako. Diyan lang ako sa Bukidnon. Malapit kami sa Davao. Madalas kaming magbiyahe sa Davao. Kaya kibit balikat ko lang yan. Kung ako yung tatanungin, hindi totoo na malala ang traffic sa Davao. Kung bakit, explain ko mamaya. Ito lang. I-share ko sa inyo ang post ni June Abenes. Sabi niya, Davao traffic picture is fake. Ano? Basta mayroong nailagay dito, hindi nyo na makita eh. Basta yung kumakalat, nakikita nyo na grabe talaga ang, kung basihan mo yung picture na yon, grabe ang traffic. Yan daw ang Davao. Yan lang, sabi ni June Abenes, fake yung picture na yon. Sabi niya, confirm, 100% it's a fake news. The traffic jam in the picture is not in Davao City. It is in EDSA Guadalupe Bridge in Makati, heading to Mandaluyong City. Yun pa ang hinala ko eh. Pagtingin ko, parang hindi, wala mang ganyan sa Davao. Sabi ko, kaya lang, wala, hindi ko lang binigyan ng pansin kasi alam ko na hindi totoo. Maniwala kayo sa aming taga Mindanao. Kung mag-traffic man, yes, dahil malaking syudad. Kaya lang, hindi kasing tindi ng traffic sa Metro Manila. Ako, takot na takot akong pumunta ng Metro Manila. Ang kinakatakutan ko, traffic. Sa Davao, kahit doon ako tumira. Ang dahilan dyan, kung bakit mabagal, may speed limit. I think 30 kilometers per hour lang ang speed limit dyan. Hindi ka pwedeng tatakbo ng mabilis. Kaya dahil may speed limit, mabagal talaga ang daloy ng trapiko. Kailang gumagalaw. Si Mayor Inday Sara, natikitan siya dahil sa overspeeding. Kahit si Congressman Paulo Duterte, natikitan din siya dahil sa overspeeding. Ganyan po katindi ng disiplina when it comes sa traffic sa Davao City. Takot na takot akong mag-drive pag nasa Davao City ako dahil alam ko ang mga pulis nagkalat kahit saan. Okay, so balikan natin itong picture. So, basta yung nakikita nyo na picture, kung may makita kayong picture na sinasabi na overtaken na ng Davao as worst traffic problem sa Pilipinas ang Manila, hindi totoo yun. Yung picture nga nakalagay, hindi yan sa Davao. That's in Guadalupe, sabi ni June Abenes. EDSA Guadalupe Bridge in Makati, heading to Mandaluyong City. The first picture is from Google Map in EDSA Guadalupe Bridge. The next is on the news depicting traffic in Davao City. The billboard, the overpass, the fence, and the island are exactly the same. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Sinisira lang nila ang Davao City. Okay. Tom Alfred, wow, may bus lane na pala ang Davao. Yun nga, yung nasa picture, may bus lane. Wala namang bus lane sa Davao. Okay? Boyet Dam, labanan daw ng fake news, sabi ng mainstream media. Well, labanan nila, sarili nila. Ito, Lubay, Gumapak. Taga Davao ito. I am a native and born in Davao region. Walang 8 lanes ang Davao City. Kahit mismo sa coastal road. Sinira nila
ang imahe ng lungsod na maayos, masagana, peaceful at safe. Ganito na ba ka-desperate ang mga kalaban sa politika at media sa mga Duterte? I can conclude that Davao City is the safest city in the Philippines. Naglalakad ako mula sa aking staying hotel going to Bangkaruhan Public Market from 11 p.m. at namamasyal sa mismong market para bumili ng durian at pomelo at bumalik ako sa hotel by 4 a.m. Naglalakad sa ibang mga kali, walang nangyari sa akin. Wala akong nakitang mga tao nag-iinom at nakahubad sa labas ng kanilang bahay. Well-disciplined ang mga tao ng Davao City. Nice place to live until your death. If still Duterte family in politics and manage the city. Wow! Yun ang patotoo. Ulitin ko nga, Bukidnon ako. So, madalas kami sa Davao. Napaka-hapsay. Kung sa Bisaya, napaka-hapsay ang Davao. Kung yung traffic, yes, may traffic. Basta nasa malalaking syudad, may traffic. Kailang hindi kasing tindi ng traffic sa Metro Manila. Nakaka-high blood ang traffic sa Metro Manila. Nakaka-trauma. So, lahat ito, paninira lang sa Davao City. Emily Dalakit, sabi niya, yes, ganon na sila kadesperada, lahat gagawin nila. Gising na po mga Pilipino sa kasinungalingan ng mga kalaban. Okay? Jenaline Paklar Magtrayo. I've been there 3 days ago. Oh, ito. Galing Davao 3 days ago. I've been there 3 days ago. Tama po kayo. On my observation din, kaya pala 40 kilometers pala ang speed limit, hindi 30. My observation, kaya pala 40 kilometers per hour lang ang takbo ng mga sakyanan sa loob ng city dahil ang mga tao doon ginagalang ang pedestrian lane at doon sila mismo tumatawid. Kudos to Duterte family. Ito, 3 days ago, galing sa Davao, wala naman daw traffic na anuhan. So lahat yan, paninira lang sa liderato ng mga Duterte sa Davao. Ito, merong post ni Cresset Laurita Chu tungkol pa rin sa traffic o transport system sa Davao. Isinare niya ang ng Mindavote tungkol ba sa high priority bus system project ng Duterte administration. Kinansela ng Marcos administration ang pondo. Ganito. Councilor Conrado Baloran said, there's a possibility that the high priority bus system project will not be implemented due to the cancellation of its budget. Hatag bawi sila. So napunduhan ha. Kailang ang DOTR parang binawi. Grabe. Ano na talaga? Garapala na. Dahil lang sa kaaway sa politika. Gikumpirma ni Committee on Transportation and Communication Davao City Councilor Conrado Baloran na gibawi ng kasamtangang administrasyon, itong Marcos administration, ang budget alang sa high priority bus system project o mas na ilang Davao Bus Project dinhi sa Dakbayan. Gibutsyag, Bisaya ng pampala ito. Basta hindi na yung 73.4 billion na whole budget ng project ay 52 billion ang galing sa Asian Development Bank at ang remaining ay galing sa Davao City. So, malaking tulong sana ito yung bus system para
Kasi ang gaganda, nasimulan na ito. Ang gaganda yung mga bus na nakita ko sa na-post. So instead na makumpleto na ngayon, hindi na. So, yan po ang napakapangit sa politika sa ating bansa. Ang nagsasuffer nito ang taong bayan kasi yung Davao High Priority Bus System para ito sa mamamayang Pilipino. Bakit tinanggalan nila ng budget? Dahil sa kalaban ng politika? Yun na. So, sinong inuuna nila? Ang taong bayan o ang hangarin sa politika? So, kawawa ang taong bayan. Subscribe now.